Mga kabida, isang magandang oras po sa lahat. Welcome po sa aking channel. Nako po, posibleng maharap po sa impeachment complaint. Ito hong si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos, mga kabida. Diyan po sa House of Representatives. Sa gitna po ng pasabog na inilabas po, mga kabida, ni Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Patungkol po doon sa kinalaman po ng Pangulo di umano sa issue po ng insertion, mga kabida, sa 2025 national budget. Okay? Ito, papasahin ko lang po, ito hong article po ng DZMM Teleradyo, mga kabida. Impeachment case versus Marcos. Pinag-aralan ng ilang dating opisyal ng gobyerno ang posibleng paghahain ng impeachment case laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kina dating Negros Oriental Representative Jacinto Paras at dating Presidential Anti-Corruption Commission Commissioner Manuelito Luna, tinitimbang pa kung maghahain ng impeachment case laban sa Pangulo. Nakikita o manong basihan para maisulong ito ang hindi pagvito ng Pangulo sa budget insertions, pagdawit ni Zaldico sa kanya at aligasyon sa kanya ni Senator Amy Marcos na gumagamit ng illegal na droga. Ayan. So yun yung mga grounds po for possible impeachment complaint laban ho kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos po, mga kabida. Kung tutuusin po, mabibigat po ito lahat. Okay? Meron na pong mga naisampang impeachment complaint laban ho kay Pangulong Marcos. Kung hindi ako nagkamali, mga kabida, this year lang po yun, Okay? Ang nag-file ata ng impeachment complaint, ito hong Duterte Youth Party List, laban ho kay Pangulong Marcos dyan po sa House of Representatives. Subalit ito pong impeachment complaint na ito ay hindi po umusad po, mga kabida. In fact, tinanggihan nga natanggapin ito hong impeachment complaint considering yung time na yun, mga kabida, hindi daw tinanggap because wala daw yung kanilang Secretary General, At ang pwedeng tumanggap lang daw doon at magproseso yung kanilang Secretary General na si Reginald Velasco po during that time, mga kabida. So hindi po napulso yung impeachment complaint against the President, na inihain po, mga kabida, ng Duterte Youth Party List. At ito, pangalawa po ito, At mabibigat po ito hong mga aligasyong ito, mga kabida, Mantakin nyo, una, yung hindi po pag-veto po ng Pangulo doon po sa questionable insertions, dyan po sa 2025 national budget, At ang pinakamatindi po, recently, yung pasabog po ni Senator Amy Marcos, na si Pangulong Marcos daw ay gumagamit ng illegal na droga, mga kabida, which is hindi po maganda, sa kanyang imahe bilang Pangulo po ng Pilipinas. Okay? So titingnan po natin kung ito pong impeachment o possible impeachment complaint, kung sakali man pong ihahain po ito, mga kabida, dyan po sa House of Representatives, ay uusad ba? Okay? Baka naman po matulad po ito, mga kabida, doon po sa impeachment complaint po ng Duterte Youth Party List, na wala hong pumansin, mga kabida, kailangan po nating tanggapin po yung katotohanan po na hanggang ngayon, mga kabida, mas malakas pa rin, mas marami pa rin yung mga kaalyado po ni Pangulong Marcos dyan po sa House of Representatives. Kasi po, kailangan ho ng majority dyan, mga kabida, para umusad yung reklamo kung sakali hong isasampa man po yung impeachment complaint, laban ho sa Pangulo, Actually, yung mga grounds na inilatag po, mga kabida, like yung hindi po pag-veto, hinayaan na lang po ng Pangulo, mga kabida, yung budget insertions, okay? At yung allegation na gumagamit po ang Pangulo ng illegal drugs, mga kabida, impeachable offense po yun, mga kabida. Okay? Hindi po pwedeng baliwaliin po yun, Yung issue lang po ng paggamit ng illegal na droga, malaking issue na po yun, sa Pangulo, mga kabida. Okay? Mantakin nyo, President of the Republic of the Philippines, may mga ganong
bintang, ano, mga kabida, sa kanya na gumagamit daw ng illegal na droga. Okay? Di ba? Malaking ano yon, malaking issue yon, ano, sa Pangulo na hindi po pwedeng baliwalain, ano? Hindi po pwedeng mag-issue lang po ng simpleng denial po, ano, mga kabida. Kailangan ho ng masusing investigasyon dito. Okay? At kahit na po wala pong investigasyon, and since meron pong aligasyon na ganyan, okay? At isa pa po, yung nag-accuse po sa kanya ay hindi po simpleng tao. Kapatid, mga kabida, na kinikitaan po ng malaking posibilidad, ano? Kasi po, credible po yung nag-accuse. Kasi kapatid nga eh. Matagal na nagsama, simula bata pa hanggang lumaki, ano? So, may posibilidad na totoo yung aligasyon na yon. At dapat pong i-counter yan ng Pangulo, mga kabida. Okay? Now, anong posibleng counter ng Pangulo para po pasinungalingan po yung aligasyon na yon, ano, mga kabida? Hindi po pwedeng simpleng denial lang po. Sa totoo lang, ano, mga kabida, hindi po simpleng denial lang po ang gagawin po ng Pangulo. Proof. Ano yung proof? Yon. Magpa-hair follicle po ang Pangulo, ano? Para patunayan po sa lahat at lalong-lalo na po sa kanyang kapatid, ano? Sa kanyang ate, na hindi po totoo yung bintang sa kanya. Wala pong iba, mga kabida, hair follicle test. Hindi po simpleng drug test lang po. Hair follicle test. Yun yung mabisang paraan po para mawala itong mga aligasyong ito. Yung mga alingas-ngas, mga kabida, patungkol ho sa paggamit daw ng Pangulo ng illegal drugs. Okay? Yun yung dapat gawin po ng Pangulo. Ano? Nung una, yung simpleng aligasyon lang po ni Pangulong Rodrigo Duterte, ano, sa kanya, na addict daw ang Pangulo, gumagamit ng illegal na droga, no? May tuturing po nating simpleng bintang lang po yon, ano, mga kabida. Considering wala naman pong inilabas po na ebidensya po ang Pangulo, ano, o dating Pangulo, laban ho kay Pangulong Marcos. Okay? Although meron na pong usap-usapan po noon, kahit na po sa ilang mga circles po, mga kabida, na yun yung ginagawa daw ng Pangulo, ano, na gumagamit daw siya ng illegal na droga, pero so far walang ebidensya eh. Iba kasi yung meron pong ebidensya, no, mga kabida, no? Okay? Hindi lang po pwedeng kunin lang po yan natin sa usap-usapan, bali-balita, ano po. Okay? Unlike ngayon, ano, na ang nagsabi na po yung mismong kapatid na mas kilala po, mga kabida, ito kung si Pangulong Marcos, ano? O, sinong pwede yung mag-refute doon ho sa sinabi po ni Senator Amy Marcos, mga kabida? Okay? Outside the family. Wala. Wala hong pwedeng mag-refute po doon. Kasi mas kilala po ni Senator Amy yung kanyang kapatid kaysa sa mga taong nasa paligid po ngayon, ano, ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. Kahit po sabihin po natin na close po ni Pangulong Marcos yung mga tao na nakapaligid po sa kanya po ngayon, ano, mga kabida, pero mas credible pa rin ito hong si Senator Amy Marcos. Dahil unang-una kapatid po siya, ano, ni Pangulong Marcos, at pangalawa po, mga kabida, si Senator Amy Marcos po ang tumayong ama. Okay? Yung exile days po, ano, ng mga Marcoses doon po sa US, ano, mga kabida, at yung pumanaw po yung kanilang ama na si dating Pangulong Ferdinand Edelin Marcos Sr. O, see? So, mas credible po ito hong si Amy Marcos kaysa doon ho sa mga taong dumedepensa po ngayon, ano, kay Pangulong Marcos po, mga kabida, ano. So the best way, okay, the best way in order to refute, ano, o dispute yung claim po ni Senator Amy Marcos, ano, magpa-hair follicle po, ano. The President should submit himself to a hair follicle test para po malaman po natin kung nagsisinungaling ba ito hong si Senator Amy Marcos at yung lahat na nag-akusa po kay Pangulong Marcos, mga kabida, no, na gumagamit daw ng illegal na droga, ano, mga kabida. Oh, see?
So kung lumabas po sa resulta po ng hair follicle test na negative ang Pangulo, dapat managot ito hong mga nag-akusa sa kanya. Kahit na po ito hong si Senator Amy Marcos, dapat managot din, mga kabida. Kasi sirang-sira na po yung reputasyon po ng Pangulo, mga kabida, dahil lang po sa mga aligasyong ganyan. Okay? Yun lang po yung pwede hong pumatay doon sa issue po ng illegal drugs. Okay? Yung hair follicle test. Kaso lang po, nagtataka lang din ako kung bakit po ayaw mag-submit po ang Pangulo po makabida dyan. Okay? Recently po, nagpahayag itong Malacanang na hindi po i-dignify po ng Pangulo yung challenge po makabida na sumailalim po siya sa hair follicle test. Ang tanong, bakit? Bakit ayaw po niyang sumailalim po sa hair follicle test po? Unang-una po walang mawawala po sa Pangulo, mga kabida. Kung magpa-hair follicle test po siya, po. Okay? In fact, makakatulong po sa kanya, para umangat yung kanyang reputasyon. Kung magnegatibo man po ang Pangulo doon po sa hair follicle test, Okay? Ang depensa kasi ng Malacanang, wala na pong basihan kasi po meron na pong drug test result ng Pangulo during the time na tumakbo po ito bilang Pangulo po ng Pilipinas in 2022. So, anong silbi pa po ng hair follicle test? Okay? May mga ugong-ugong may mga ugong nga na yung kanyang resulta daw ay peke daw, mga kabida. Kaya, para po mapatunayan na talagang hindi po nagda-drugs ang Pangulo, hindi po adik ang Pangulo po, mga kabida, ito po yung pinakamabisang gawin po ng Pangulo, submit himself to a hair follicle test. Alright? Yun lang talaga, para po matigil itong isyong ito, mga kabida, na sumira na po sa bansa po natin. Kasi alam nyo, itong aligasyon po ni Senator Amy Marcos, meron na po akong nabasa dyan, sa Reuters. Inagat po ng Reuters po, mga kabida. Okay, mantakin nyo, Reuters yan. International News Agency po yan, So, ibig sabihin po, buong mundo na po ang nakakaalam po, mga kabida, doon po sa aligasyon po ni Senator Amy Marcos. Napakatinding dagot po yun, Hindi lang po kay Pangulong Marcos, mga kabida, kundi sa Pilipinas, Okay? So, it's high time, para po pakinggan po ng Pangulo, mga kabida, yung challenge. Alright? Para po sa inyo, ano po ang inyong opinion at pananaw dito, Please comment down. Sa mga hindi pa po subscribers sa aking channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo, mga kabida, sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.